every beat of my heart, it's real. Hello peoples, have a wonderful day. Ang story ko po today is paano si Minggoy napunta sa amin. Una sa lahat, never namin i-consider na magkaroon ng pusa noon. Una, ayaw ng asawa ko dahil mabaho daw ang dumi at mapanghi ang ihi. Ako naman bilang housekeeper, ayoko yung palaging akyat, baba, tapos yung nakikita ko sa iba na hyper ang kanilang mga pusa. Pero ang anak ko gustong gusto niya pero wala siyang magawa dahil he only follows talaga kung ano ang desisyon ng kanyang papang. Nung lumipat kami ng bahay, ang aming kapitbahay, yung nagre-rent sa amin tabi ay nagpapakain siya ng stray cats. Maraming stray cats na umaakyat sa amin dito. Malaman namin kasi wala kasing ibang daan kundi sa amin sila dadaan papunta doon sa aming kapitbahay. Kaya kitang-kita namin kung sino-sino mga pusa. Minsan hindi na nga stray cat yung iba dahil naka-collar pa. May mga malalaki, magaganda ang kulay. Until one time na lumipat na yung tumira sa aming kapitbahay. Tapos noon, yung ibang pusa, pabalik sila ng tapos pagtingin nila sarado, ganyan. Until kami sa anak ko, naawa talaga kami dahil syempre yung pusa used na kakain sa kanila pero sila bigla nang nawala. So we decided na pakainin namin, kaso sinabihan kami ng asawa ko na hindi pakainin dahil daw yung masanay sila tapos palagi nang punta sa amin, dito na dahil magwiwi, dito na magpo, ganun. Kaya ang ginagawa namin pag wala ang asawa ko pinapakain namin. At hindi namin alam na yung isang pusa na talagang siya na lang talaga ang natira na pabalik-balik na umaakyat. Yun ang pinapakain namin dahil yung iba nga hindi na bumabalik. Dahil pagtingin nila sa door sa kapitbahay, sarado na. So yun na lang. Kaya pinangalanan namin siya ng Paula. Yan ang mama ni Minggoy. Sekreto namin siyang pinapakain at nilalaro ng anak ko. Hanggang isang araw, nahuli kami ng asawa ko. Wala siyang magawa kundi tumingin na lang. Wala din siyang comment. Kasi niya na-observe niya nga pag nandyan si Paula, lumalabas na kami, dalawa ng anak ko, nilalaro namin, pinakain. Yun lang, parang ganun lang ang setup. Mapunta si Paula, minsan nga matulog dyan, tapos umalis na naman. Alam mo, buhay stray cat. Hanggang napansin namin na si Paula ay buntis pala. Kaya lalo namin siyang pinapakain. Pero minsan nga dahil sa stray cat, minsan pumupunta, minsan din hindi. Ewan ko kung saan siya nagtatambay. Last namin kita ni Paula noon, July 16, yung malaki na ang tiyan niya. Bigla lang siyang nawala. As in, nawala siya. Hindi na siya umakyat sa taas. Sabi namin baka may iba nang nagpapakain. Yun lang. Until one time bumalik siya mga August something yun. Sabi ng anak ko, mama nandyan si Paula. Tapos sinabihan niya, uy, parang nanganak na. Kaya sinabihan palagi, bawat akyat ni Paula nakakain, tapos magnap konti, tapos alis na naman. Sinasabihan niya ng anak ko nga, kailan mo kami ipakikilala sa iyong anak? Kailan mo kami ipamit sa iyong anak? Ganyan, araw-araw niya sinasabi yan. Hanggang isang araw, bit niya ang kanyang anak, isa-isa pataas. Dito talaga sa front door namin niya nilagay. 4 ang anak niya. Imagine, nanganak pala siya dun sa tapat namin na bahay. Tapos, kailangan pa niyang dumaan ng may daan. Malapit lang kasi kami sa daan. Maraming jeep dyan dumadaan, motor. Imagine, kung
hanggang doon sa kabilang bahay, tapos dinala niya sa amin, tapos inilagay niya doon pa sa second floor pa niya dinadala kung saan kami palaging nandoon ang anak ko. Doon niya dinala hanggang yung asawa ko nakita pala niya si Paula, tapos hindi kami nagsabi na ang anak ni Paula nandyan na. Sabi ng asawa ko, si Paula, bit-bit niya ang kanyang anak pataas dito. Tingnan mo nandyan sa ilalim. Observe ko din na yung asawa ko parang excited na din sa mga anak ni Paula. Kaya sabi ko ay parang naiba na ang kanyang paningin sa mga pusa. Until yung 4 na pusa andyan na, tapos si Paula alis, tapos babalik lang kung magpadede siya. Pero hindi talaga yung anak niya. Bali, may dalawang sobrang liit, pero hindi healthy. Yung dalawa lang, si Minggoy, at yung isa, yung malalaki pa kay Minggoy, yun ang healthy din. So, una namatay yung isa, sunod namatay na din yung pinakamalaki. Ewan ko bakit namatay yun. Siya pa naman yun ang pinaka-active sa lahat. Tapos yung isa, napaampon namin sa aking kapatid. At si Minggoy ang naiwan. Hindi kasi siya napili. Diyan lang siya sa labas, pinapakain namin, maglalaro. Hindi din siya umaalis. Tapos yung si Paula, hindi na nagpakita. Yun na, tapos iwan ko, tapos si Minggoy, kawawa talaga si Minggoy pag ulan andyan. Pero hindi naman siya maulanan pag dito siya malapit sa pintuan magtambay. Gustuhin man naming papasukin, pero alam na ayaw ng asawa ko. Tapos si Minggoy talagang umaakyat talaga siya sa aming window. Talagang he tried to open talaga sa window, yung sliding window ba sa may kusina. Gusto siyang pumasok talaga ba, pero alam na hindi pwede. Until one time, pag pumasok ang asawa ko, si Minggoy, siya ba, sumabay. Palagi siyang ganyan, pero hindi siya pinapasok ng asawa ko. At one time, siguro naawa ng asawa ko. Sabi niya, gusto mong pumasok? Sige, pasok. So, pagpasok ni Minggoy, yon na ang magic. The magic begins. Alam nyo, pagpasok niya, ang ginawa niya, nag-observe siya sa bawat sulok ng bahay. Sa CR, kusina, kwarto. Yan lang ang siya, paikot-ikot siya. Tapos, umupo siya, tapos pinakain ng anak ko, nilaro, hanggang nagwiwi siya at nagpo sa CR. Simula noon, on that day talaga, yung napagwiwi niya at pagpo niya sa CR, on that day na pinapasok siya. Kaya hindi na siya pinapalabas ng aking asawa. At alam niyo ba, akala ko saan kaya ito magwiwi, magpo, di walang iba ang gagawa. Siyempre, ako ang palagi nasa bahay, so ako ang gagawa niyan. Pero hindi pala. Nag-observe pala siya kung saan kami nagwiwi, nagpo, doon din siya. Ganun siya kamatalino. Akala ko ba yung puspin hindi matalino? Hindi. Matalino sila. Tapos observance pala sila. Tapos madali ko siyang makontrol. Kaya bawal yan siyang umakyat sa kusina, sa mga dining table, dyan sa mga counters. Pwede lang siya dito sa mga coffee table, ganyan. Pero other than doon sa kitchen, sa taas, hindi siya pwede. Pero yun na nga, kailangan nga i-train mo dahil minsan umakyat siya nung kabataan niya. Tinitrain ko talaga, down. Dapat yung pag-train nyo, mataas talaga ang boses. Yung matakot sila. Malaki talaga ang tulong ni Minggoy sa amin. Siya po ang sumusupo sa mga insekto na pumapasok sa amin. Gaya ng mga rats dati. Meron din makapasok. Ewan ko kung saan ang galing. Pero ngayon wala na talaga. Tapos meron din nakapasok sa aming apo na ahas. Ewan ko asan pa yun nanggaling. Pero napatay niya. Din siya, magaling din siya magpatay ng mga ipis. At ngayon, 4 years na si Minggoy sa amin at napaka-spoiled na. Spoiled siya sa kanyang papang, sa kanyang kuya, kung ano ang tinidiman niya na scratch
ginagawa ng kuya niya. Yung nilalaro na siya ng kanyang papang. Ganun, nag-iba na talaga ang ihip ng hangin. Grabe talaga ang magic na binigay ni Minggoy sa aming pamilya. Nag-iba na talaga ang tingin namin sa mga pusa. Kaya ngayon, mas pinili na namin magkaroon ng pusa dahil hindi naman siya relax lang ang pusa kasi may kasama na ako sa bahay palagi, may kausap na ako, magkaintindihan kami ni Minggoy. Pagdating ng asawa ko at anak ko, siya ang una talagang hinahanap niyan. Pinapabless nila yan. Sineselebrate lang namin ang birthday ni Minggoy every August 3. Yan lang kasi hindi namin alam talaga kung kailan talaga siya sinilang ni Paula. Isda lang at ang katapat niyan, happy na yan si Minggoy. Kumakain din siya ng gulay, gaya ng malunggay, kalabasa, lettuce at cabbage. At na magic talaga kami ni Minggoy. Dahil napaka-sweet niya, napaka-loving, madaling mautusan, madaling makaintindi. Tapos pag magwiwi siya, nagsasabi siya pagkatapos. Tapos isa lang talaga yung kung saan siya nagwiwi, doon lang sa CR sa room namin. Matakotin si Minggoy sa tao, kaya hindi gumagala. Kaya mahal na mahal namin yan si Minggoy. Bye! Thank you for your time.